24 oras. Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ng gobyerno na ipatawag ang mga doktor ni Kongresista Gloria Arroyo sa tinatawag ng oral arguments ng mataas na hukuman o kataas-taasan na hukuman. Iginiit din ng mga maestrado na tuloy pa rin po, mga kapuso, ang Temporary Restraining Order o TRO nila na nagpapawalang bisa sa watchlist order laban sa mag-asawang Arroyo. Nakatutok si Jam si Sante. Desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang apela ng gobyerno sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General na isabi na ang mga doktor ni dating Pangulong Gloria Arroyo para ipaliwanag sa oral argument ang lagay ng kalusugan ni Arroyo. That motion has been denied because the doctors have already appeared in the regional trial court, hearing the case of the former president. Ikinatuwa ito ng abogado ni dating First Gentleman Mike Arroyo. With all due respect, kengkoy naman po talaga yung move ng OSG na yun eh. Kasi ginagawa nilang trial court ng ating Korte Suprema, hindi naman po dapat. Pero di raw susuko ang gobyerno. Wala man daw ang mga doktor. Handa pa rin si Justice Secretary Laila De Lima na ipaliwanag kung bakit hindi niya binigyan ng allowed departure order ang mag-asawang Arroyo. Most probably we will still insist on the oral arguments on Thursday. But because there is a denial already, I will be constrained now to argue on issue number D or issue letter D without the doctors. Sa botong 9-4, nilinaw ng Korte Suprema na hindi suspendido ang temporary restraining order na nilabas ito noong November 15 na pansamantalang pinapawalang bisa ang watchlist order laban sa mag-asawang Arroyo. Yan ay kahit hindi raw lubusang nasunod agad ang ikalawang kondisyon sa TRO ng pagtalaga ng mga Arroyo ng kanilang legal representative dahil may kulang noon sa compliance letter ng kanilang abogado. Thus, the court resolved to clarify that the TRO was not suspended even with the finding that there was no full compliance with the conditions of the TRO. Gayunpaman, kahit epektibo ang TRO ng korte, hindi pa rin makakalabas ng bansa si Arroyo dahil arestado siya para sa kasong electoral sabotage. Habang abala sa talakayan ng korte, formal na hiniling ng ilang civil society leaders na mag-inhibit si Chief Justice Renato Corona sa mga kasong hinaing ng mag-asawang Arroyo. So we hope na may delikadesa naman siya na mag-inhibit and to listen to our pleading. If the justice or the magistrate thinks that he cannot decide the case impartially, then he can always inhibit for whatever reason. The fact that they are staying, that means they are of firm belief that they can judge the case impartially. Jam si Sante, nakatutok, 24 oras. Samantala, inisa-isa ng kampo ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos ang mga dahilan kung bakit daw dapat ipawalang bisa ng Korte Suprema. Yung tinatawag na Joint DOJ-COMELEC Panel na siya nag-iimbestiga sa umano'y dayaan ng mga eleksyon ng taon 2004 at 2007. Naninindigan naman ng DOJ at ang COMELEC na naaayon sa batas ang kanilang pag-iimbestiga. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mike, alas 6 ng gabi pansamantalang tinapos ng Korte Suprema ang oral argument dito. Ito nga po ay kaugnay sa legalidad ng Joint DOJ-COMELEC Panel. At dito nga po ay inilatag ng abogado ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at maging ng abogado ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos ang mga argumento kung bakit dapat ipawalang bisa nga itong Joint DOJ-COMELEC Panel at ang mga naging aksyon nito. At kanina nga po ayon dito sa abogado ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos, si Attorney Brigido Dulay, ay maituturing na hindi patas sina DOJ Secretary Laila De Lima at COMELEC Chairman Sixto Brillante sa kaso ng kanyang kliyente. Patunay raw rito ang mga pahayag ng dalawa na sasampahan ng kaso si dating Pangulong Gloria Arroyo kahit hindi pa tapos noon ang investigasyon. Bukod pa sa pawang mga naging abogado ang dalawa ng oposisyon noong administrasyong Arroyo. Dagdag ni Dulay, minadali raw ang pagsasampa ng kaso laban kay Arroyo na nagresulta sa agad na paglalabas ng warrant of arrest laban dito. Kinuwestiyon din niya ang legal na basihan sa paglikha ng Joint DOJ-COMELEC body. Ang isinagawang oral argument ay kaugnay sa pinagsamang petisyon ni Abalos, dating Pangulong Gloria Arroyo at asawa nitong si Attorney Mike Arroyo kontra sa pagbuo ng Joint DOJ-COMELEC Panel. Hiniling din ni Attorney Arroyo na ipawalang bisa ang naging aksyon ng panel
kabilang na ang pagsasampa ng kasong electoral sabotage sa dating Pangulo sa Pasay RTC Branch 112. Inihahanda pa ang kaso laban kay Abalos. Dumating din po sa oral argument ang mga abogado ni Arroyo, sina Solicitor General Jose Anselmo Cadiz at Justice Secretary Laila De Lima. Sumentro ang pagtatanong ng mga maestrado sa legal na basihan ng paglikha ng DOJ COMELEC panel. Sa kabila nito ay kampante naman po ang DOJ at COMELEC na alinsunod sa batas ang ginawa nilang investigasyon. Bandang alas 5 ng hapon, Mike, ay sumalang na rin sa oral argument ang abogado ni dating Pangulong Arroyo. Ayon kay Attorney Benjamin Santos, hindi narinig ang panig ni Mrs. Arroyo sa preliminary investigation ng joint DOJ COMELEC panel. Humingi rin daw sila ng karagdagang panahon para masagot ng dating Pangulo ang mga paratang sa kanya, pero isinampa pa rin ang kaso sa Pasay RTC at ito po ay itinanggi naman ni DOJ Secretary Laila De Lima. We're trying to outwit the court kasi they probably expected a TRO to be issued. So, ginawa nila pinaspasan. Yan yung something na it is not, that is what the Supreme Court would describe as a despicable or reprehensible action. Ang problema sa kanila, ayaw nilang mag-submit ng counter affidavit and yet gustong umalis. Di ba? O, ano na ngayon? Mas lalo akong naging adamant about she staying here because ayaw nga niya mag-submit ng affidavit. They were given. The other respondents were able to file counter affidavit. There were more than 20 respondents. Mike, sa Webes ay ipagpapatuloy ang oral argument na ito at meron pa pong isang oral argument. Ito naman ay patungkol dun sa watchlist order laban kay dating Pangulong Arroyo. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Nakaambang tumaas ang presyo ng tinapay ngayong papalapit ang Pasko. Pero ang iba pang Noche Buena items hindi raw muna magmamahal. Nakatutok si Bernadette Reyes.